So, ang daming tao pala ang nagustuhan yung video ko tungkol sa look ahead, except sa ilang dislikes, and karamihan ay magaganda ang response. Pero madaming tao ang nagkaproblema dun sa unang tip na sinabi ko. Kung hindi nyo pa napapanood yung video, I'll put a link down below at the video description. So, sa videong ito, magbibigay ulit ako ng tips, but this time on how to track your first F2L pair during inspection. Let's go! Now, yung mga ituturo kong tips dito ay magiging less generalized or mas specific sa kadahilan ng tulad ng sinabi ko dati sa pagbuo ng cross, walang definite na steps kung paano natin matatrack yung first F2L pair during inspection. It is mostly intuitive solving, pag-experiment, at konting common sense ang kakailanganin. A short disclaimer before watching this video, ina-assume ko na efficient kayo mag-solve ng cross and you can comfortably solve it in 8 moves or less. Kung hindi nyo pa kaya yun, make sure to watch my earlier video tungkol sa pagbuo ng cross. Dahil hindi magiging fluid ang transition natin to F2L kung wala tayong magandang simula, which is efficient cross solving. And now that we have that out of the way, let's start with number 1. Learn what moves and what doesn't. Optimize 2-gen or 3-gen crosses. So, ipo-point out ko na to na pang-una as obvious as it looks dahil marami pa rin akong nakita na nagsosolve ng cross without thinking kung anong F2L pair ang naaapektuhan at hindi. I stated na 2-gen and 3-gen crosses kasi mabibigyan kayo nun ng rough idea tungkol sa kung ano ang gumagalaw ng mga pieces sa cube. 3-gen refers to moving 3 faces, whether it is R, U, F, L, U, D, U, B, R, and many more examples. Now, we can take advantage of these 3-gen cross cases kung maintindihan lang natin kung ano ang gumagalaw at hindi. Let's take a look at a very basic example para hindi kayo mahirapang ma-visualize. Now, let's take a look at this for an example. So, we have blue, red, orange, and green. Now, straightforward cross solution lang naman. Form of cross lang siya. R', D, R', F. Now, isa tong example ng 3-gen cross since ang ginagamit lang natin ng R, F, and D. So, sa mga faces na yon, makikita natin na hindi magagalaw tung alin man sa mga pieces na to at mapre-preserve tong 2x2x2 block sa likod. So, in any face turns na gagawin natin dun sa tatlong yon, whether it is R, F, or D, mapre-preserve natin tong 2x2x2 block dito sa likod. So, kung itatry natin i-execute yung cross, R', D, R', F. As you can see, na-preserve tong yellow, blue, and orange na block. Which is obviously na sinetup ko para madalian kayong malaman kung alin yung mga pieces na hindi gumagalaw kung makaka-encounter kayo ng ganitong case. Now, kung gagawin naman natin siya sa isang actual cross na solution, okay, so same solution pa din yung cross natin, blue, red, orange, and green. Now, this time, tingnan ulit natin tong 2x2x2 block na obviously na sinira ko na at ni-replace ng ibang pieces. So, imbis na dalawang pieces yung itatrack natin, obviously yung corner and yung edge. Now, this time, alam na natin na hindi gagalaw tong mga to. So, yung mga kapartner na lang nila na piece yung kailangan nating i-track. So, imbis na dalawa, isa na lang yung itatrack natin. So, let's start maybe with blue and orange. Ito yung blue and orange. And andito yung kapartner niyang corner. So, itry natin i-execute yung cross. And makikita ko na dito mag-e-end up yung corner after I do my solution. R', D, R', F. So, makikita natin na tumaas yung blue and orange na corner. And hindi ko na kailangan i-track yung blue and orange na edge since alam ko na nga na hindi sila gagalaw. Now, itry din natin dun sa iba. Kita ko tong red and blue and yung kapartner niyang corner ay ito. So, after solution, dito din siya pupunta. Now, try naman natin yung red and green. Ito yung kapartner niyang corner. So, makikita ko na mag-end up siya dito sa likod after I finish my cross. Now, for the last one, corner naman siya. So, yung hahanapin natin ay yung kapartner niyang edge na mag-end up naman dito. R', D, R', F. So, and see, dito na punta yung kapartner niyang edge. So, sa pamamagitan nun, madidisregard na natin yung mga pieces na hindi gumagalaw sa ating cross solution. Now, obviously, hindi naman palagi na R, F, and D yung na-encounter nyo na 3-gen at crosses. So, tingnan natin tong pangalawang example. Now, this time naman, hindi gagalaw tong edge pieces na blue and red and orange and blue. Sa solution na to, U, R, at D yung mga faces na gagamitin natin. Kung titingnan natin yung cross, we have blue, red, and then green and orange. Kung itatrack natin yung mga kapartner nilang corner, we have blue and orange. Ito siya. So, dito siya mapupunta
after we finish our cross solution. So, hindi yun masyadong maganda. Try naman natin tong red and blue. Ito siya. And I think pupunta sa taas tong corner after we finish our cross. And again, magsistay lang yung kapartner niyang edge. R prime, D, R prime, D, U prime, R2. Tumaas yung blue and red and pwede na tayong dumiretso sa pag-solve ng first F2L pair natin. Now, let's try naman sa 2-gen cross solution. Now, I am very happy sa mga solves ko kapag nakikita ko sa inspection na 2-gen cross lang yung kakailanganin natin gamitin. Bakit? Di ba kapag 3-gen yung cross or kapag RF and D yung gagamitin natin, may 2x2x2 block na na-preserve. But kapag R and D lang yung kailangan nating i-turn, alam natin na hindi gagalaw kung alin man dito sa 2x2x3 block na naandito. So, hindi sila maapektuhan ng R and D na turn. Now, tingnan natin yung cross. Blue, orange, green, and red. And dito naman sa block na hindi magagalaw, we only have this blue and red, which andito yung kapartner niyang corner. But, meron tayong green and red na corner and green and red na edge. So, sa cross solution pa lang na yun, alam natin na hindi gagalaw kung yung kahit alin dito sa dalawang piece na to. So, obviously, pipiliin ko na to as my first pair after I finish my cross. Green, D2, R, D prime, R. And then, hindi sila gumalaw. So, diretso na ako sa pag-solve sa kanila. Like that. Now, obviously, hindi lang palagi 2-gen at 3-gen crosses yung ma-encounter nyo. But I think this would give you a basis kapag nakakuha na kayo ng cross na ginagamitan ng 4 faces or more. As long as alam natin yung mga pieces na gumagalaw na kailangan i-track, mas mapapadali yung cross to F2L transition natin. Number 2. Extra moves to set up or preserve your first F2L pair during cross. Now, sa tip na to, minsan nakikita siya during inspection, minsan naman sa actual na ng pag-solve ng cross. So, tingnan natin to as an example. Now, let's see dito sa solution na to. Green, red, blue, and orange. Now, tingnan natin tong green and orange na pair. So, itry natin. R, D, R prime. Now, at this point, pwede nating i-preserve tong green and orange na pair before we do yung last move natin na F prime. So, ilalagay lang natin sila dito sa likod. And then, do F prime. And then, na-preserve tong 3-move insert natin. Number 3. Do the unconventional. Learn partial crosses. Now, sa tip na to, kailangan nyong i-disregard yung complete basics ng mga natutunan nyo sa CFAP. Hindi naman kasi palaging diretsong cross and then F2L yung may kita nating pwedeng gawin. Kung makahanap kayo ng solution na naiiba dun sa palagi nating ginagawa na diretsong cross and then F2L, itry nyo lang yun, mag-experiment lang kayo. Kailangan maging flexible kayo sa pag-solve nyo. Hindi nyo ako maintindihan, tingnan nyo tong example. Now, tingnan natin tong example na to. Itong white and red lang yung kailangan nating isolve papunta dito. Now, kung isa ako nagsisimulang solver, I will just do D2 and then F prime, then D2. Diba? Straightforward lang naman yung solution. Pero, tingnan natin itong buo na green and orange na pair. Kung nakikita nyo na to sa inspection, at yung solution nyo ay D2, F prime, D2. Huwag nyo yung gagawin. Kung nakikita nyo meron ng preserved na F2L pair, i-insert nyo na siya kaagad. And then, saka nyo isolve yung cross. Ito pa, isang example. We have blue, orange, red, and then green. Very straightforward cross solution. Itatapat lang natin yung green dun sa blue. Then D. Now, dito sa point na to, pwede natin ibaba yung red and then yung orange. And nakita natin yung red and blue na pair. So, diretso tayo sa kanila. No, huwag nyo yung gagawin. Kung nakikita nyo na na-preserve na yung F2L pair, iilag nyo na lang siya dun sa cross. Or, kung nakikita nyo na andito yung pair, this is a specific example and meron siyang kapartner dito. Andito yung kapartner niyang color, red sa red. You do F prime, then L2 para ma-solve siya. And then, i-continue nyo lang yung solution nyo. F, R prime. And then, masasolve nyo yung F12 pair. So, ayun guys, yung para sa tip number 3. Huwag kayo magsistick dun sa palagi nyong ginagawa. Try nyo din mag-experiment. I know na medyo specific examples yung sinabi ko, pero itry nyo lang kung saan makahanap kayo ng bagong way kung paano i-solve yung mga cases na nahihirapan kayo dati. Number 4. Be at least dual neutral. Optional. Alright. Chill, okay? Chill. Daijobu.
Alam ko na hindi kailangan ng pagiging color neutral para sa magandang cross F2L transition. So stop the comments stating fast people who aren't color and dual neutral. I'm aware. Just let me say my argument at least, okay? Now, merong research study na nagsasabi na ang average move count para sa fixed color solvers or yung mga taong stick to one cross color solvers ay usually nag-average around 5.81 turns. Yung mga dual neutral naman or yung mga opposite color na solvers, usually white, yellow, orange, red, blue, green, ay nag-average naman at around 5.39 moves. And yung mga fully color neutral solvers naman ay 4.81. Now, as you can see, meron ngang difference. Pero it's very slim. I get that, okay? Pero that's not my argument. Hindi lang sa efficiency ng cross nagkakatalo ang pagiging neutral and non-neutral solvers. Isa pang malaking advantage ng mga color neutral solvers sa isang fixed color solvers ay hindi lang sa madami silang pagpipilian na cross, pero pwede silang pumili ng cross na magre-result sa isang madali na first F2L pair. Now, ang sinasuggest ko lang ay maging at least dual neutral kayo. Kasi hindi siya ganun kahirap kesa ng fully color neutral kasi pare-pareho namang colors yung nakasanayan yung gamitin or kung opposite colors yung gagamitin nyo, kung white or yellow, blue, green, orange, and red, same colors pa din yung matatrack nyo during F2L na baliktad lang. This is good kasi kung kadalasan, kung white kayo nagsasolve at nakita nyong pangit yung solution sa white, most likely merong hindi ganun kasamang solution sa yellow. So, try to be at least dual color neutral. I know on the top of my head na sina Lucas Ether or our very own Moses San Pascual ay only white cross solver. Pero yun ay nakasanayan na nila. Kung gusto nyo mag-stick to white, go lang. Walang pumipigil sa inyo. Pero sinasabi ko lang to na habang kaya nyo pang mag-switch na kayo. Kasi merong mga nagsasabi na kapag sub 10 or below 10 na yung average, hindi ka na pwedeng mag-switch. Which is hindi naman totoo. Pwede ka pa din mag-switch. Pero mas mahihirapan ka lang. So, kung sa ngayon, komportable ka lang sa white, try mo naman ihalo yung yellow sa pagsasolve mo para naman maging flexible yung mga pagpipilian mo sa cross. Number 5. Spam solutions. Bawal mag-move on. Oh! Again, nope. Hindi po ito isang hugot. This is a bad habit nating lahat na dapat i-overcome. Huwag kang mag-time, paulit-ulit mong isolve yung mga scramble na sa tingin mo ay nahihirapan kang mag-solve ng cross hanggang sa maging komportable ka na. Kung nakahanap ka ng mahirap na scramble and una mong trinay i-track yung blue and orange na pair and nakita mo na sa pangit na place sila nag-end up, isolve mo yung cube and then guluhin mo ulit with the same scramble. Now, try mo naman yung blue and red. No, kung hindi pa din siya maganda, try mo naman yung red and green or yung green and orange. Kung kakailanganin man na 5 beses mong ulitin, then go on. Bawal ang tamad. This forces us to find new and better solutions para sa cross na mahirap isolve. Now, yun lang yung mga 5 tips na nag-gather ko para sa ngayon. But it would be very bad for me kung tatapusin ko na dito yung tutorial. So, let's do some example cross plus F2L solutions. Scrambles will be in the description if you want to follow along. Okay, para dito sa first solution ko, I will do D prime and then i-insert natin yung red and then R prime. Now, before I do my last move, which is ibababa yung green, nakita ko na nakaset up na tong red and green para sa isang 3-move insert. So, ipe-preserve ko na sila by placing it on the right side. And then, fix yung cross and then diretso na sa kanila. Second scramble. Now, isa to sa mga example kung saan matutuwa ako na dahil white and yellow solver ako. Now, pwede naman natin gawin yung white, pero mas mahirapan tayong mag-track ng first F2L pair doon kasi medyo complicated yung solution. We can do D and then F2, then D2 ulit. But, tingnan na lang natin yung yellow. We have orange, blue, red, and then green. I would likely do tong blue and red as my first F2L pair. Pwede din natin gawin tong orange and blue since dito lang naman siya mapupunta. Pero I think mas magandang case tong blue and red na to. So, try natin yung solution. R, F, then D, then red, isasabay ko sa green. So, you can see, diretso na tayo dun sa first F2L pair natin. Second, third scramble. White isn't very good.
Well, pwede naman natin silang isolve. We have green, blue, red, and orange. So, kung isa-solve ko to, may kita ko na yung orange and green na corner ay pupunta dito and mape-preserve yung kapartner niyang edge. So, I'll do F prime, R prime, then DU prime, R prime F, D2. And na-preserve nga yung edge. And then, diretso na ako sa kanya. Pero tingnan naman natin yung yellow, which I think is mas magandang cross. Mas madaling mag-look ahead dito kasi yung parehong pieces ay mag-end up sa upper layer pagkatapos ng cross. So, nag-decide na ako na tong blue and red yung magiging first F2L pair ko after my solution. E, R prime, D, then R prime. Then, before ko to ibaba, tong orange sa likod, pwede kong hayaan na lang na ganun since okay din naman tong solution na to. Pero, i-preserve na natin tong blue and red sa pamamagitan ng ilalagay natin sila sa kanan, then diretso sa pag-insert. Now, para sa fourth scramble, we have orange, green, blue, and red. Medyo mas komplikado na tong solution na mga ganito, pero I think masusundan nyo pa din. I think tong orange and green yung magiging first pair ko. So, R2, D, F, para mababa natin yung red, and then halfway, sa pag-i-insert natin dito sa blue, we do F, but nag-pair tong green and orange, so ipe-preserve natin sila, lalagay sa likod, then U, then F, then D prime. Then diretso natin silang insert sa likod. For the fifth scramble, red, orange, green, and blue. Now, para sa scramble na ito, hindi na tracking yung gagawin natin. Kapag komportable na kayo sa tracking at alam nyo na yung pupuntahan ng mga pieces, predicting na ang tawag doon. Now, dito sa scramble na to, alam ko na tong red and green ay dediretso ka agad dito. So, hindi ko na siya kailangan isipin sa pag-solve ko ng cross. I can just do B, U2, R prime, F. And see, dun nga siya pumunta. But, kung alam ko na kaagad na dito siya pupunta, mas mapapadali yung look ahead ko dun sa second F2L pair. Since nga alam ko na kung nasan yung first F2L pair ko. So, I think orange and blue yung magiging first F2L pair ko. Since mag-e-end up sila sa upper layer, we can do B, dito yung blue and orange, then U2, R prime, F. And then D, and then nakita ko tong F2L pair ko while still tracking itong dalawa dito sa likod. And then R, U prime, R prime, then diretso dito. Now, as you can see guys, malaki talaga yung epekto ng pagtatrack ng first F2L pair natin sa pagsasolve. Hindi lang dun sa step na yun, pero kung maganda yung simula mo sa solve, mas mapapadali yung look ahead mo to the second, third, or sa latter part ng steps ng CFAP. And again, just develop good habits and you'll get better in no time. So yun lang muna guys yung mga tips ko para sa ngayon. More tutorials coming in the future and I'll see you guys in the next video. Peace!